Hey, isang magandang araw po sa inyong lahat. Muli ay nagbabalik ang Makapobre Vlog. Sa ngayon ay ako lang muna ang magsasalita dahil si Pobre po ay nasa Bicol, kasalukuyang nagbabakasyon doon. At medyo matagal-tagal na rin kami hindi nakakapag-vlog. Ako naman ay sobrang busy sa trabaho, kaya hindi ko maasikaso. Ngayon ay medyo maulan, araw ng Sabado, hapon na ngayon. Ayan, masyadong maulan dito. Kaya ang trabaho namin doon lang nakakapagawa sa medyo dulo. Ayan. Doon sa likuran, sa may bubong. Medyo nag-relax din ako ngayon linggo ito ng mga ilang araw. At sobrang pagod. Para next week, ay press na press. Mapapalaban na naman tayo. Ito nga pala, unahin natin itong kay Sir from USA. Tapos na to. Hinihintay na lang natin ng go signal para ma-deliver na to. Ayan, naikon na rin to, na-road test na rin. Pagkaka-road test natin, ay nagkaroon ng kaunting issue. Nag-iinit siya, akala namin ay radiator, pero hindi, mali ng diagnose. Pero bagamat ganon, napaganda pa rin kasi pinalitan natin ng ibang radiator. Siyempre, step by step ang gagawin natin diskarte dyan . Pero ang nakita natin pinaka-cost niyan ay yung water pump. Water pump na bago. May kinabit natin na GMB ang tatak. Water pump na 040. Ang problema kahit bago, ubod ng hina nang mag-circulate ng tubig. Kaya kung iisipin mo, hindi pagmumula ng issue yung water pump kasi nga bago. Bumili tayo ng ibang brand. Ayun, nung maikabit na natin yung ibang brand ng water pump, doon mo makikita yung circulation ng tubig. Kasi nga, tinitingnan natin yung kanyan kung saan nagmumula yung cause ng init . Yung itong water pump, kaya naman natin nakita nitong bandang huli, gawa nung bibili din natin yung tubig niya. Kasi hindi porky natapos na kinabit ng radiator, water pump, tubig ka kaagad. Hindi ganoon. Ang ginagawa natin, binibilid pa natin yung tubig. Kasi minsan, ang cause ng overheat, yung hangin sa loob ng makina, hindi mawawala ang overheat niya hanggat may hangin yan. Kaya doon natin na-trace na yung water pump may problema. Ayan. Okay, pangalawa. Kasi natapos tayo sa water pump, umukay na siya. Pangalawang road test, nagwa 170. Sa bagay, normal pa rin na may 170. Pag 180, sa time na ng pag-ahon niya. Pero, hindi pa rin yun, hindi pa nakontento. Meron pang isang kaming ginalaw para lalong gumanda yung sa makina niya. Ito ang issue. Ito, bago rin tong oil pan na to. Ayan, oil pan. LC. Engine pan. Ito, bago to. Engine pan ito ng Pansito 40. Ayan. Sa mga hindi pamilyar sa C240, ayan ang issue nito, itong LC na to. Kumbaga, pag nagbigay siya ng hangin, hindi sa makina ang punta. Doon, sa taas, sa labas. Kaya pala, hindi gano'ng kaganda ang cooling system. Pinalitan ko ng pang Land Cruiser. Ang Land Cruiser kasi maganda ibigay ng hangin. Ang tapo ng hangin niya, ang bigay ng hangin niya, mismong sa makina. Saka matigas, makapal yung pinaka-plastic niya. Ito kasi medyo malambot . Pagka uminit pa siya, lalong walang ibibigay ng hangin to kasi lalambot ito sa init . Lang ito, ayos na to . Basic na to. Dito tayo dito. Ito ay hindi natin nahipong masyado to ngayon. Next week, matututukan na to. Ito. Pero bagamat hindi natin nahipong ngayon yan kasi medyo pagod tayo sa trabaho, ang ginawa natin, iniready naman yung mga gagamitin. Ipamili ko na ng mga manibela to. Ayan, ipamili ko na rin ng itong dalawang ito na ipamili natin ng mga manibela. Ayan. Steering column na ipamili ko na to. Ito naman, natabas ko ng mga player nito. Gagawin na lang. Ayan. Laki ng hinaba nito. Naging CJ7 na siya. Ayan.
Etong ating hammer ay patatapos ang pinturahan ng under chassis. Nagkaroon tayo ng mirabirize natin to. Mirabirize natin yung pang-ilalim yan. Ayan. Ayan. Na-undercoat na siya. Pati upuan yan, na 2-seater. Naikabit na rin natin yung bagong pamiling 2-seater yan. Teka. Naikabit na natin yung 2-seater nito. Naibarena na. Pipinturahan na lang yung flooring nito. Bago tayo magpintura ng flooring, kailangan nakabutos na yung mga ayan. Pure leather lang ko nito, 2-seater. Ayan, no? Pure leather yan, madumi lang pero walang sira yan. Makinis yan. Ayan, binutasan na natin ng flooring yan, ng upuan. Para pag nagpintura ng flooring, hindi na magpapaulit-ulit. Ayan. Tapos na tayo sa butas, tapos na rin sa undercoat. Lunes, pipinturahan ang bubong nito. Ayan. Kasi ito na na-schedule na pinturahan. Okay. Tapos na tayo kay Sir. Kay Sir Mario. Konti na lang yan. Ito naman ay ang kapalit nung Tamiya. Bagong kaha to. Ayan si Sir Boyet. Yan ang tumitira ng mga kuha natin dito. Body ng Tamiya. Ayan, siya tagagawa niyan. Ayan. Bagong-bago yan. Original stainless na 304 ang kahan yan. 1.8 ang siding yan. Makapal. Bali yung Tamiya na paalis sa Lunes, ito na yung bagong kapalit niya. Ayan. Isa-isa lang ang gawa natin kasi hindi na po pwede sabay-sabay. Ayan. Ang makina nito kasalukuyang binubuksan, inaayos. Para pag salpak sa chassis, hindi na pa ulit-ulit ang trabaho. Okay. Di pa tayo sa double cab. Itong double cab natin, ang kapartner nito, yun ang una natin tinapos. Bali itong double cab, halos kompleto na pang ilalim nito. Ayan, ikakabitan ng mga fender. Ayan. Hinaharangan natin ng trabaho niya. Kaya tayo naglalagay ng plywood para yung talsik ng pinto ng grinder hindi dumikit. Kasi kakalawangin pag dumikit sa stainless yan eh. Yun. Eto namang kay Sir Marlon. Naalda si bracket ito, na-welding mo na? Hindi ko masyado baka magbago ang isip mo, tatanggalin ko. Okay, ayan. Kinabit ang stabilizer nito. Ayan. Ayan, may stabilizer na sa ilalim. Nakakabit na. Ang sinasabi ko kasi magpapalit ng gulong ito, magpapalit ng gulong, ang magiging problema nito, dito sa pagkakakonvert ng dating, yung gearbox niya, ayun, no? Ayan, yun. Ayan. Kung mapapansin nyo, ayun ang gearbox. Ayan ang pitman arm, ayan, yan. Pag bumira sa kaliwa yan, tatama yung kulong dyan sa drag link. Ayan, ayan, no? Ayan. Ayan, kita naman, ayan. Kumbaga, maliit ang magiging birada niya sa kaliwa. Gawa ng pagkakakonvert ng pitman arm niya, mali. Masyadong malayo sa chassis. Ibig sabihin, malapit sa gulong, malayo sa chassis. Babaguhin natin ang bali niyan. Kumbaga, re-repairin natin yan. Kasi ang gulong nito, kung di ako nagkakamali, 30. Pag nag-32 inches tayo ng gulong dito, lalong lilit ang birada niya. Kaya ang gagawin natin yan, doon tayo magkakaroon ng pagbabago sa pitman arm yan. Palalapitin natin sa chassis para lalong lumaki ang birada sa kaliwa nito. Sa kanan, walang problema kasi palayo siya eh. Hindi naman palapit eh. Kaya ang gagawin natin yan, itong pitman arm ito, ayusin natin yan. Ayan, okay lang. Yan ang mga nakikita kong problema. Sa engine bay nito, okay na, pinturado na lahat yan. Wala tayong problema sa engine bay yan. Ayan. Ayan, medyo pahipahinga ng tao kasi hapon eh. Malakas pa ulan, kaya ang tao eh, paisi-isi na. Okay. Ayun, yung kanito. Tire carrier, oh. Pinturado na. Pinturado ng itim. Ito, ibabating pa natin to. Ayan, babatingin pa yan.
Naka-top coat pa lang siya. Hindi pa yan ang pinaka-final niya. Kung baka makintab na siya, pero hindi pa siya pinakintab kasi hindi pa yan ang pinaka-makintab na parte. Kumbaga, pag nabapi yan, doon lalabas talaga kintab niyan. Okay. Ang makina nitong kay Sir Joey, andito na sa atin. I-deliver na ng mekaniko tapos ng i-overhaul. Isasampa na lang natin next week. Ayan, ang transmission niya. Ayan, o. Isasampa na lang natin ng kuhan. Tama-tama, habang wala yung makina, pinalinis ko muna yung chassis nito. Kasi pag nandiyan yung makina, hindi na madudukot. Yan naman ang kagandahan. Pag tanggal ang makina, nililinis mabuti yung loob ng yung magilid ng chassis na medyo madumi-dumi dyan. Mag-grinder na mabuti yan. Kaya malilinis na mabuti. Yan, pinalinis ko na yan eh. Dapat yan, gagrinderin bago pinturahan. Tapos saka isasampa makina para perfect. Okay. Ang flaring nito, next week, pwede ko nang gawin. Dahil yung mga masasilang ibang gawa dito, nahipo ko na. Halos naubos ko na. Okay, kaya matututukan ko na ang flaring nitong kay Sir Joey. Ayan. Okay. Hindi pa tayo dito. Itong kay Sir from Batangas. Next week, kukuha na ang siding nito. Ikakabit ang siding saka ang steel top nito. Ayan. Siningit lang sandali itong kahan ng Tamiya kasi nga walang kapalit ng isa. Halos 3 days lang naman ginawa yung kaha Kaya medyo nabitin lang ng ilang araw. Kung hindi ginawa yung Tamiya, may siding na sana to. Kaya lang, isiningit muna natin yun kasi pag wala tayong pamalit. Ayun, 3 days na medyo 3 araw lang naman nabitin. Okay. Ang ilalim nitong Wrangler na to, medyo marami tayong gagawin. Ayan, kamukha ng mulin na yan. Tatanggalin pa natin yan. Ihimay natin. Ang chassis niya marami. Gagrinderin, gagapangin yan. Medyo marami chassis. Pero ang kagandahan sa chassis, marami lang siya pero walang bulok. Yan. Talaga lang napa-stock siya kaya medyo maruming tingnan. Ayan. Next week, malaki pagbabago nito. Ayan. Itong dalawang Wrangler na to, ayan. Kumbaga, matututukan na to. Kasi sa dulo wala tayong gagawin Okay. Palagay ko, hanggang dito lang muna at marami pong salamat. Medyo nabitin lang kami sa pag-vlog kasi yung partner ko si Pobra ay nasa Bicol. Kaya pasensya na po kayo. At ngayon babawi ako para ma-update. Medyo nagkukulang kami kaya ang nagbablog sa temporary itong si Office. Ayan, panibagong vlogger to, bago. Kumbaga, tinuturuan namin dito para mahasari siya sa kumbaga, request niya na matutong mag-vlog at may pamilya na raw siya, sinusuportahan na lang natin. Ang gusto kasi niya, sa talyer, kasi marami daw content na po pwedeng gawin dito. Maraming pwedeng gawin. Ayan. Ito nga pala yung kinalabasan ng rear bumper ng Hammer ni Sir. Ayan. Nilubog natin yung taillight niya. Yung backlight ng dalawa. Ayan. Lalong gumanda. MS plate nga pala ginamit natin dyan. Hindi ordinaryong kwan lang yan. Aero. Bakal yan na makapal. Singkapal nung dati. Ayan nung dati. Asan ba yung dating bumper niya? Itinabiyata rin dating bumper niya. Yan. Bago na po yan. H2 yan. H2. Yung design ng bumper na yan. Okay. Okay. Dito na po tayo. Pwede na po tayo magkape. Mga kapobre, pwede tayo magkape. Hapon na. Ayan. Medyo nagre-relax na yung ating mga tao. At napagod na. Okay, salamat po sa inyong lahat sa walang sawang taga-suporta ng Kuromax. Okay, nagpapasalamat po ako dahil patuloy niyo pong tinatangkilik. Marami pa tayong gustong ipaliwanag, kaya lang medyo pagpagod ako, medyo hirap na ako magsalita. Ay, ang ginagawa ko, tulog na lang.
Okay, pero ang kagandahan nito, marami pwede i-content. Yung mga bagay na nagiging problema, troubleshooting, kasi yung mga ganun, maraming mai-share natin. Kumbaga, malaking tulong yun sa mga may sasakyan, sa mga troubleshoot. Ito, kamukha itong double can, mga troubleshoot, na ipaliwanag natin para sa ibang makakapanood. Kumbaga, magagawa nila sa kanila yun. Malaking bagay yun. Tulong na rin yun. Okay, salamat po sa inyo lahat. Hanggang dito na lang po.